Wala raw matatanggap na insentibo mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue Office 4 ang mga negosyante sa Pampanga at Nueva Ecija na naapektuhan ng avian flu outbreak. Naniniwala ang BIR na sapat na ang tulong ng pamahalaan para makabangon ang mga poultry farm sa Pampanga at Nueva Ecija. Si Justin Sayong may balita. Ayon kay Attorney Jethro Zabarriaga, Regional Director ng BIR Revenue 4, nakatanggap na ng insentibo mula sa local at national government ang mga negosyante sa bawat manok, itik, bibe at iba pang poultry animals na isinailalim sa depopulation. In the exercise of police power ng estado natin yan Ibig sabihin para sa kabutihan ng na hindi kumalat yung sakit na yan sa tao, ginawa nila yan. Pagka police power, wala tayong compensation. Eminent domain lang kami. Paliwanag pa ni Zabarriaga, marami raw sa mga poultry owners and raisers sa lalawigan ng Pampanga at Nueva Ecija ang hindi fully compliant sa pagbabayad ng kanilang mga tax obligations. Kung may dapat raw tulungan ang pamahalaan, ito ay yung mga rehistrado at maliliit na negosyong tapat sa pagbabayad ng buwis. Unahin na i-compensate ng ating gobyerno o bigyan ng pabor ay yung mga nakarehistro na taxpayers at nagbabayad at nagko-comply sa mga BIR registration. Nasilip pa nga ng BIR ang ilang negosyante na humihiyaw ng pagkalugi ng milyon-milyon araw-araw. Isipin mo, sinasabi nilang nawala sa pagbabalot galing sa Pampanga lang. That's about 8 million daily. Hindi pumapasok, hindi natin nakikita na nagkakaroon ng impact yan sa koleksyon ng BIR. Ibig sabihin, maraming hindi rehistrado, maraming hindi nagbabayad ng tama sa mga nasa industriya na yan. Nagulat din si Zabarriaga sa mga nababalitaan kung gaano kalaki ang industriya ng manukan. Dagdag pa ng opisyal, nakakalungkot daw na sa ganitong panahon pa nila nalalaman at natutukoy ang ilang mga negosyanteng naging irresponsable sa kanilang obligasyon sa bayan. Alam mo, marami dyan din sa mga farms na yan na nagtatago sa corporate sa istruktura ng kooperatiba at nalilibre sa pagbabayad ng tax samantalang hindi naman dapat. Alam mo, marami dyan din sa mga farms na yan na nagtatago sa corporate sa istruktura ng kooperatiba at nalilibre sa pagbabayad ng tax samantalang hindi naman dapat. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.